Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, dumating na sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla. Dinala siya roon mula sa Camp Crame sa Quezon City matapos siyang sumuko kagabi kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Kasama ni Revilla ang kanyang asawa ni si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Inihatid sila roon ni Interior Secretary John Vic Remulla. Naharap si Revilla sa kasong malversation of public funds kaugnay sa halos 93 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sabi ni Secretary Remulla, wala pang desisyon kung saan madedetain si Revilla. Sarado na yung Crame Custodial Facility. So ang available na ang lugar dito ay Karingal, Payatas at saka Tingnan. So nasa discretion na ng court yan. Bago ang kanyang pagsuko, iginit ni dating Senador Bong Revilla na inosente siya sa mga kasong kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bantay sarado si Revilla na nagpalipas ng magdamag sa Camp Crame sa Quezon City. Balita hatid ni EJ Gomez. Mag-aalas 10 kagabi, namataan ng GMA Integrated News ang pagdating ni dating Senador Bong Revilla sa PNP-CIDG headquarters. Kasama niya ang misis niyang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak nilang sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Bago yan, sa isang Facebook Live pasado alas 9 kagabi, iginiit ni Revilla na inosente siya at tila wala aniyang due process na nangyari. Gayunman, haharapin daw niya ang kaso. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko to ng walang takot. Napakasakit po para sa akin. At para sa aking pamilya. Please pray for me. Kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na sumuko sa mga otoridad si Revilla. Former Senator Bong Revilla pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. Pinroseso siya sa PNP CIDG headquarters. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up niya for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint blood. Sa pagdating ni Revilla sa Camp Crame kagabi, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP CIDG, nagpalipas ng gabi si Revilla. 4th Division ang hawak ng kasong graft laban kay Revilla at 6 na iba pa. Sa pamumuno ito ni Justice Michael Frederick Musngi. Nasa 3rd Division naman kung saan chairman si Justice Carl Miranda ang malversation case na walang inirekomendang piyansa. Nag-utos na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan 3rd Division matapos makitaan ng probable cause para ipaaresto si Revilla. Gayon din ang mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emelita Watt, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng whole departure order laban sa kanila. Sa kasong inihain ng ombudsman noong nakaraang linggo, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng 92.8 million peso Ghost Flood Control Project umano sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak na ng NBI sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa bisa ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, inaresto sila matapos humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Para yan sa parehong kaso kay dating Senador Bong Revilla,
na malversation of public funds through falsification of public documents. Kaugnay po yan sa isang questionableng flood control project sa Pandi, Bulacan. Isinailalim sila sa booking procedure sa NBI headquarters bago sila inilipat sa NBI custodial facility sa Muntinlupa. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang abogado ni Hernandez at Mendoza. Sumailalim na rin po sa booking procedure ang kapwa nila akusado na si DPWH Engineer RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Tulad ni Revilla, inaasahang dadalhin sila sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Hindi pa man tuluyang nalulusaw ang bagyong Ada, may panibagong sama ng panahon ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng pag-asa ang low-pressure area mahigit 2,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Posibleng pumasok ng PAR ang nasabing LPA sa Huwebes o Biyernes. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Patuloy namang lumalayo sa ating bansa ang Tropical Depression Ada. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan niyan 780 kilometers silangan ng Tugigaraw, Cagayan. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Base sa pinakahuling forecast ng pag-asa sa mga susunod na oras, unti-unti nang magbabago ng direksyon ang bagyo. Kikilos ito patimog-timog silangan habang nasa Philippine Area of Responsibility. Sa tulong ng amihan, patuloy na hihina ang bagyo hanggang sa maging low-pressure area ito bukas at tuloy ang malulusaw o magdi-dissipate. Magkakaroon ng maayos na panahon ng malaking bahagi ng bansa kasama ng Metro Manila sa mga susunod na oras, pero posible pa rin ang mahihinang ulan o mga local thunderstorms sa ilang lugar base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Ni-raid ng pulisya ang dalawang warehouse ng mga appliance sa Bukawe, Bulacan. Chris, bakit daw yan sinalakay? Connie, substandard daw kasi ang mga appliance na naroon. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, walang minimum labeling requirements ng DTI ang mga gamit. Kaya itinuturing itong substandard at posibleng mapanganib. Tinatayang mahigit sa 43 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang appliance, kabilang ang mga kalan, air fryer, heater at iba pa. Inaresto dahil sa posibleng paglabag sa Consumer Act of the Philippines ang 4 na empleyado at isang Chinese national na umano'y warehouse manager. Wala silang pahayag. Sinuspindi naman ng 70 araw ang lisensya ng driver ng pickup na nakasagasa sa 7 taong gulang na bata sa Suyo, Ilocos Sur. Ayon sa Land Transportation Office, pinagpapaliwanag ang driver kung bakit hindi siya dapat panagutin sa administratibong kaso ng reckless driving, pati na sa pagiging improper person to operate a motor vehicle kaugnay sa nasabing insidente. Pinaharap siya sa opisina ng LTO sa Quezon City sa Biyernes. Sakaling di sumipot ang driver at hindi magbigay ng kanyang salaysay, ituturing na pagsasawalang bahala ito sa kanyang karapatan na marinig ang kanyang panig. Gayunpaman, magpapatuloy ang LTO sa investigasyon. Inilagay naman sa alarm status ang pick-up. Update tayo sa pagsuko ni dating Senador Bong Revilla kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kausapin natin si Criminal Investigation and Detection Group o CIDG NCR Chief Colonel John Aguiagi. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, kumusta po yung pananatili ni dating Senador Bong Revilla sa CIDG? Naging maayos naman, nagmula nung pagsuko niya kagabi sa atin at saka nung hanggang ngayon na dinala siya sa Sandigan Bayan for... Opo, may nakunan po kasi yung aming team na nagdala ng kutsyon doon sa CIDG kagabi. Para po ba ito kay dating Senador Revilla? Sa mga bantay niya yon, natin kasi yung pamilya niya is andun din, yung si Congresswoman Lani. So ilan pong party ng dating senador yung nanatili sa CIDG? Sa ngayon wala na po dahil na dinala na natin sila sa Sandigan Bayan. Pero actually, yung itong pagsuko niya ito is prior pa ito is nagpapahiwatig na sila sa ating opisina na haharapin niya ito at hindi niya tatakasan. So
immediately kagabi nung nilabas yung warrant na ito is sabi ko nga, tinawagan ko yung staff niya, sabi ko anong plano, and then sabi niya is susuko sila. So that's why we are prepared last night. So sa opisina lang po ba siya nanatili itong dating senador? Dito po sa CIDG. Hindi po sa ating custodial, opisina. hindi po sa custodial facility. Pinacilitate natin po sa kagabi muna doon sa ano niya, no? Doon sa may custodial ano naman kami dito sa CIDG and CR. Ano pong susunod na hakbang doon sa iba pang mga co-accused nitong si Senador? Although yung iba po nasa NBI na. Yes, 4 yung nasa NBI na, and then 2 sa amin. Actually yung isa is na aresto ng CIDG sa may Mountain Province sa Sagada, no? Dahil na-track natin kagabi na nandun siya, so immediately CIDG called the attention of other law enforcement unit to help on the arrest. At luckily ay tempo na nakapaglatag tayo ng checkpoint, tsaka yung manhunt natin ay pabalik na sana ito ng Bulacan. Sino po yung nahuli na yon? Cristina Pineda. Okay. So meron pa po bang pinaghahanap dun sa mga akusado? Meron tayo si Emelita Huat, and effort is ongoing for our law enforcement to locate her para po ma-account natin lahat yung inilabas na warrant of arrest ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. May surrender feelers po ba mula dito sa inyong hinahanap? Colonel? Wala pong surrender feeler na nanggaling sa kampo ng ating hinahanap. Pero meron po ba kayong pakiusap sa kanya? Yes, kung maigi sana ay sumuko na siya ng maayos, at we will her security, and of course kung hindi naman ay tuloy-tuloy ang effort ng ating mga kapulisan para siya ay hanapin. Kaya abangan po natin yan. Mapunta naman po tayo sa paghanap nyo kay Atong Ang. Hindi pa rin nahanap. Saan po ba kayo nahihirapan sa paghagilap sa kanya? Of course, nahihirapan tayo doon sa paghahanap. Otherwise, na-account na natin siya. Alam nyo, ito, sabi ko nga, is pinagtandaan na niya to way before. Alam niya na may lalabas to. And with his resources, with his circle of friends, with his properties all over the country, talagang nahihirapan tayo. But again, it is not a hindrance, no? Tuloy-tuloy pa rin ang effort natin. So sa palagay niyo po, nag-hunker down siya sa isang safe house or palipat-lipat po siya ngayon ng lugar? As far as we know, mobile siya. No? As far as I know, mobile siya. At sabi ko nga, wala naman po tayong record pa na lumabas ito ng bansa. So we believe he's still here in our country. That's why yung effort natin is talagang massive, no? We are exerting effort na mahuli siya. Marami bang tumutulong sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tip? Yes, actually yung hotline natin is tuloy-tuloy yung pasok ng information. We receive informations coming from other agencies, the counterpart natin, from the citizenry. Tuloy-tuloy po yan at marami tayong natatanggap na which we are validating each day. Credible naman po ba ito or baka may mga nanlilito po sa inyo? Yung iba naman is napuntahan na natin actually, no? Yung iba naman is ito mga informations nila way back na allegedly dito nakikita dahil nagtatrabaho sila doon dati, naglagay ng CCTV, ganyan. So hindi naman, actually it helped us to track doon sa paghahanap sa kanya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, thank you. CIDG Chief NCR Chief Police Colonel John Giagi. Samantala, dati nang nasagot ang mga issue na pinagbasehan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan sa Malacanang. Ang House Committee on Justice naman handa raw tanggapin ang impeachment complaint para maituring na itong initiated. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ang
anyay pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang isa sa 5 impeachable offense ng impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ito sa Kamara ng abogadong si Attorney Andre De Jesus. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Impeachable offense din daw ang hindi pagveto ng Pangulo sa unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para kanlungin umano ang mga kurakot na kaalyado. Pati ang mga alegasyong nagdodroga ang Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. Binigyang diin ni De Jesus na dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Iginiit din niyang wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met either the President or the First Lady. That's the thing. There's that accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay ang impeachment complaint. Isa siya sa mahigit 200 kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon. Kabilang din siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. Paglilinaw ni Congressman Nisay, hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Wala pang tugon o reaksyon ng Pangulo tungkol sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero ayon sa Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso at may tiwala siya sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. Wala rin daw basehan ang impeachment complaint. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag, walang basehan. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Committee on Rules na nagre-refer ng mga impeachment complaint sa House Committee on Justice. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Congressman Marcos. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na kapatid ng Vice Presidente, kinwestiyon ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamo na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Wala naman daw nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa ng Pangulo ang trabaho nito.
Pero anya, trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi rin daw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinwestiyon ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang paghain ng impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Erice, para sa kanya ang paghahain nito lalo't may posible ring maghain ng impeachment complaint ngayong linggo. Madali raw madidismiss ang reklamong inihain ng abogado. Nabanggit din ng kongresista na noong 2024, naghain ng disbarment case si De Jesus laban sa isang abogado dahil sa pagbabanta umanong sasampalin si First Lady Liza Araneta Marcos. Isinampa raw ito noon ni De Jesus para depensahan ang unang ginang. Sagot ni De Jesus, hindi niya naging kliyente at baka nga hindi siya kilala ng unang ginang. Ang disbarment case na tinutukoy ni Erice, isinampa niya dahil sa kanyang pananaw bilang abogado pero hindi bilang abogado ng First Lady. Nilinaw ni De Jesus na hindi apektado ang politika ang kanyang mga kilos. Halimbawa pa niya, naging counsel siya noon ng PDP laban Duterte Wing. Pero hindi raw nito ibig sabihin na sinusuportahan niya ang mga Duterte. Early exit si Pinay tennis player Alex Ayala sa 2026 Australian Open sa Melbourne. Sa first round ng torneo, nakatapat ni Alex si Alicia Parks ng Amerika. Panalo sa unang round ng laro si Alex sa score na 6-0. Nakuha naman ni Parks ang second at third round. Sa kabila ng pagkatalo, paalala ni Alex, kahit may bad days, dapat na rin maging masaya lalo kapag naabot na ang pangarap. Speaking of Alex, pinangalanan siya bilang 2025 Female Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association. Male Athlete of the Year naman si Pinoy gymnast Carlos Yulo. Dahil yan sa kanilang ipinamala sa international stage at pagiging inspirasyon sa mga batang atleta. Tuesday latest mga mare at pare, intense scenes ang napanood sa pilot episode ng afternoon drama series na House of Lies. Hindi pala ba to ang pundasyon ng bahay na to? Kundi mga kasinungalingan. Unang episode pa lang, ramdam na ang panlilinlang at pagtataksil na naranasan ni Marjorie Castillo, played by Beauty Gonzalez. Kabilang dyan ang pag-demolish sa kanilang bahay at ang revelasyon na may asawa na ang kanyang nobyo na si Randall, played by Luis Alandi. Nakilala na rin sa episode ang magiging kontrabida sa buhay ni Marge, ang karakter ni Chris Bernal na si Althea Villarreal. Sa watch party habang nasa shoot, ikinatuwa ng cast and crew ang resulta ng kanilang hard work. Kwento ni Beauty, happy siya na makita na ng audience ang kanilang pinaghirapan. Naiyak din daw ang asawa niya sa ilang eksena. Si Chris naman wishing na sana ay ma-appreciate ng fans ang kanyang pag-arte dahil ibinigay niya raw ang 100% niya. Hirit ng cast, sunod-sunod pa ang mga explosive scene na dapat abangan sa serye. Mapapanood ang House of Lies Monday to Friday, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Kasunod ng pagsuko ni dating Senador Bong Revilla, humarap sa media si DILG Secretary John Vic Rimulya. Doon ikinuwento ng kalihim kung paano sumuko ang dating senador. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, bago sumuko kagabi dito sa Camp Crame, si dating Senador Bong Revilla ay tumawag daw muna ito kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, pinayuhan daw niya si Revilla na itinuturing niyang matagal ng kaibigan na sumuko na lang matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Pero giit ni Rimulya, walang special treatment sa dating senador na naharap sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project. Isinuko rin daw ni Revilla ang 20 baril. Pero kahit sa Camp Crame sumuko, walang tsansa na makulong si Revilla sa PNP Custodial Center dahil ito ay for demolition sa ngayon. Nasa pasya pa rin ng Sandigan Bayan kung saan ikukulong ang dating senador. Pero kahit saan man makulong, tiniyak ni Rimulya ang kaligtasan ni Revilla.
Physically fit naman daw si Revilla nang sumailalim sa booking procedure kasama na ang medical examination, sabi ni Remulla at ng PNP-CIDG. Mula Camp Crame, si Remulla mismo ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Sa 6 na kapwa-akusado ni Revilla, isa na lang ang hindi naaresto. Ito ay si Emelita Huat na ayon kay Remulla ay malapit na rin nilang makuha. Samantala, sabi pa rin ni Remulla, walang indikasyon na nakalabas na ng bansa ang isa pang pinaghahanap ng batas na si Charlie Atong Ang. Meron pa raw 4 na lokasyon na target ng manhunt operation ng mga operatiba. Yun ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Hindi bababa sa 4 ang nasawi sa salpukan ng 2 high-speed train sa Adamo, Spain. Sa investigasyon ng mga otoridad, mahigit 500 ang kabuang sakay ng 2 tren. 12 sa kanila ang inilagay sa Intensive Care Unit o ICU. Tumatakbo ng 110 km per hour ang unang tren nang ito'y madiskaril. 200 km per hour naman ang takbo ng tren sa kabilang riles na bumangga sa nadiskaril na bagon o bahagi ng unang tren. Nakita rin ng mga eksperto ang isang sirang rail joint na posible rin daw naging sanhi ng salpukan. Dahil sa insidente, kanselado muna ang biyahe ng abot sa 200 tren sa Madrid at Southern Andalusia region. Nagdeklara si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ng 3-day national mourning bilang pagluluksa para sa mga biktima. Nakikipag-ugnayan ang ating embahada sa mga otoridad sa Spain para alamin kung may mga Pilipinong nadamay sa aksidente. Sa pagtuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa questionabling flood control projects, ibinunyag ng DPWH na mahigit 300 hinihinalang ghost projects ang may maling grid coordinates. Pinuna ng mga senador si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol dyan. Balitang hatid ni Joseph Moro. Isang araw matapos magbalik Pilipinas, dumalo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Inaakusahan siyang sinadya umano niya magbigay ng mga maling coordinate ng mga flood control project para alituhin ang Pangulo. Sa validation ng Department of Public Works and Highways, 416 ang suspected ghost projects. Sa bilang niyan, 337 ang may mali-maling grid coordinates base mismo sa report ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH nung kalihim pa si Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na isinusumite sa planning stage ng mga proyekto. Hindi pa ito ang aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We'll have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kung yun po ba sinamit deliberately, of course, ayaw po namin. We're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Pagpunto ni Lacson kung mali-mali ang isinumiteng coordinates, posibleng lumobo ang bilang ng mga ghost projects kahit may mga nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Tanong ni Committee Chairman Senador Ping Lacson, pattern ba ito o di sadyang pagkakamali lamang? Kung ang percentage ng mali na-overcome o na-overwhelm yung tama, may pattern yon. Pero kung halimbawang sa 10 na random sampling ninyo, 1 o 2 lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent yung omission. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46.
Dahil mali-mali ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan daw umulit ng kagawaran. Kaya nasayang lamang daw ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Because I think nung initially po, no, nagbuo nga po ng team itong ICI composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Ayon kay Bonoan, ang nakalagay lamang sa planning coordinates na binigay nila ay bayan at probinsya kung saan itatayo ang mga proyekto. Marami naman daw silang ibinigay na pwedeng i-check ng field inspectors gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office na magpapatupad, kontraktor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong din yon, Region 3 lamang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bonoan ang report at doon nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong inireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan 1st Engineering District. Nakaharap din ni Bonoan sa pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing nagsimula ang sistema ng allocable projects noong taong 2022, panahon ni Bonoan bilang kalihim. Ang allocable projects ay halaga ng mga proyektong inilalaan ng DPWH sa budget ito sa National Expenditure Program. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, lampas 2 bilyong piso ang posibleng nakuhang kickback ni Bonoan. I don't have any allocable amount. Nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ayon sa Department of Justice o DOJ, kasama si Bonoan sa mga inireklamo ng plunder ng National Bureau of Investigation. Kabilang din sa nasabing reklamo sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olaivar, itinanggi rin ang paratang ni Bernardo na kumubura siya ng mga kickback galing sa mga proyekto umano ni dating Senador Sonny Angara. Pati na ang umunoy 2.85 billion pesos na unprogrammed appropriations para raw sa isang executive secretary. Itinanggi rin niya ang umunoy pag-endorso niya kay Carlene Yap Villa na aide ni dating Senador Nancy Binay. I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. That he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa the allegations against you. Yes po. Humarap din sa pagdinig si Maynard Ngu na inukusahan ni Bernardo na humingi ng listahan ng mga proyekto para kay Senador Francis Chisa Escudero. Itinanggi ni Ngu ang mga paratang. I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule. Pero si Bernardo, pinaninindigan naman ang kanyang mga aligasyon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa isinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kausapin po natin si Congressman Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong taga-sunod. Okay, Representative Chua, paano niyo ho nasabi na no grounds para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos base po dun sa reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus? Well, ang sinasabi ko po ay medyo on its face, no? Kasi hindi ko pa naman nababasa yung mismong impeachment complaint. Kung titignan po natin, mukhang medyo mahina or malabnaw. Kasi kung titignan po ninyo, isa sa mga ground na sinasabi nila ay dahil dun sa kidnapping
ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Maliwanag naman na ito naman ay ipinatupad lamang yung arrest warrant na inilabas ng ICC. At tayo kasi ay nakikipag-coordinate lamang sa Interpol kung saan tayo po ay signatory. Ito po ay kagaya rin ng pag-coordinate natin sa Interpol noong tayo po ay humihingi naman ng tulong sa pagdakip po kay dating Congressman Tevez sa ibang bansa. So, makikita po ninyo, halos lahat naman po yan sa mga, meron pa sinabi, parang drug addict daw si Pangulo. So, parang medyo, eto, matagal na natin itong sinasabi, pero matagal na sinasabi nila, pero hanggang ngayon, wala pa namang concrete proof. Except siguro may nakikita tayo isang mabigat na ground, yung respondent benefited from kickbacks arising from budget insertion and Ghost Flood Control Project. So dito siguro kailangan mabasa natin kung ano yung tibay na ebidensya. But other than that, sige po. Kailangan ho ba ay may personal knowledge yung nagsasampa? Maaaring wala siyang personal knowledge pero kailangan meron siyang affidavit na merong personal knowledge. I see. Kabilang ho kayo sa panel ng impeachment prosecutor noon laban kay Vice President Sara Duterte. Paano niyo ho maikukumpara itong impeachment complaint laban sa Pangulo doon sa impeachment complaint laban sa Vice? Yung dati po kasi dun sa impeachment complaint ng dating ng ating Vice Presidente, yung po talaga na-hear po yan extensively sa ating committee. Kaya alam po natin yung merito nung o yung lakas or grounds na isinampa po namin. Pero dito po, titignan pa po natin kung paano po nila ililay yung mga grounds na kanilang nilalatag dito po sa impeachment complaint ng ating Pangulo. At kung sakaling magkaroon din ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara dahil matatapos na ho yung 1-year bar, paano ho ma-manage o pagsasabayin ba ng Kamara katulad ho ng nabanggit ni Representative Erice? Well, kung ito po idudulog sa Committee on Justice, siguro i-manage po ito ng ating chairwoman sa katauhan po ni Chairwoman Jinky Luistro. So siguro nasa lang naman yan nasa scheduling. I see. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at pahayag. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Yan po naman si Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Representative Joel Chua. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado ang isang babae sa Iligan City dahil sa pambubuga umano sa sarili niyang anak sa online kalaswaan. Sara, anong update doon sa biktima? Rafi, nasagip ng pulisya ang isang taong gulang na lalaking anak ng sospek. Sa investigasyon ng Iligan City Police, nangihingi ng pera ang 26 anyos na babae sa kanyang mga parokyano kapalit ng mga hubad na larawan ng bata. Nailigtas din ng mga otoridad sa bahay ng sospek ang kuya ng bata at 5 iba pang menor de edad. Pati ang nanay ng isa sa mga menor de edad na biktima rin umano ng sexual exploitation. Nakumpiska mula sa sospek ay ilang digital devices na nakitaan ng child sexual abuse materials. Nasa kusudian na ng City Social Welfare and Development ang mga biktima na isa sa ilalim sa intervention at debriefing. Maharap naman sa patong-patong na reklamo ang sospek na walang pahayag. Umabot na sa Libon, Albay ang paghahanap ng mga otoridad sa negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay sa mga nawawalang sabungero. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, pasado 6:00 nga ng umaga nang tumulak ang mga tauhan ng NBI Legazpi patungong Libon, isang munisipalidad sa probinsya pa rin ng Albay. Pagsapit ng Libon ay nag-coordinate muna mga taga-NBI sa Libon Police o Libon Municipal Police at matapos na ay muling tumulak patungong barangay
Pantaw, isang barangay dyan sa May Libon. Mag-alas 9 ng umaga nang matunton na matawan ng NBI ang isang sabungan sa lugar na ayon sa NBI ay napag-alaman umanong pinupuntahan ni Atong Ang. Sinuyod na matawan ng NBI ang lugar. Gumamit din sila ng drone para masiyasat ng gusto ang napakalawak na lupain. Ang nasabing sabungan nasa loob ng isang malawak na area na may tila rest house pa dito. Pero lumipas ang isang oras, bigo silang matunton si Atong Ang. Pagtitiyak ng NBI, patuloy ang kanilang ginagawang paghahanap kay Atong Ang. Una nang sinabi ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Ang sa kabila ng mga usap-usapang nakalabas na ito ng bansa. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Para sa kontratistang si Curly Diskaya, tila sila raw ang ninakawan kaugnay sa restitution o pagbabalik ng pera sa kaban ng bayan ng ilang idinawit sa flood control issue. Itinanggi rin niya ang aligasyong siya ang nagsabing si dating House Speaker Martin Romualdez ang bagong may-ari ng isang property sa Makati City. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Kung makikita niyong personal, si Curly Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Ang dalawang babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South Forbes Park. Pero naibenta raw ang lugar noong April 2023. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod nito, nakausap daw nilang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Diskaya. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Itinuro ng dalawang witness si Diskaya na siya umanong nakausap nilang kontraktor. Humiling si Diskaya na tanggalin ng dalawang witness ang takip sa kanilang mukha pero hindi pumayag si Senador Ping Lacson na sinang-ayunan ng Department of Justice. Gate ni Diskaya, hindi raw niya makilala ang dalawang witness at wala siyang naaalalang transaksyon sa kanila. Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker. Ang kampo ni Romualdez tinawag ang aligasyon ng dalawang witness bilang logically at physically impossible dahil na rin sa sinabi ni Diskaya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Kaya imposible raw na may nakausap siyang tao o institusyon doon. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Muli namang binanggit ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera ng ilang personalidad. Hindi raw kasi dapat ito gawing kondisyon para maging state witness ang isang tao. Sabay tanong kung may hiningi ring ganito ang Department of Justice kay Diskaya. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Humarap din sa pagdinig si dating DPWH Mima Ropa, Regional Director Gerald Pacanan. Pinuna siya ng mga senador dahil sa kanyang takip sa mukha. Sabi ni Pacanan, para yan sa kanyang seguridad. Isa si Pacanan sa mga co-accused ni Zaldico sa flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. This might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? For my protection, since
The case is still is already pending before the Sandigan Bayan. Kindly expose your face. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalag naman si Assistant Ombudsman Miko Clavano sa sinabi ni Curly Discaya kaugnay sa restitution. Binigyang diin ni Clavano na hindi lang pera ng taong bayan ang nawala sa questionable flood control projects, kundi pati kaligtasan ng mga Pilipino. Kaya mali at malaking kalokohan anya na tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng ninakaw. Taong bayan ang una anyang ninakawan, kaya ang pagsasauli ng pera ay hindi pangingikil kundi pananagutan. Update tayo sa pagharap sa Sandigan Bayan ni dating Senador Bong Revilla na nahaharap sa kasong malversation. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? So Rocky, nakikita niyo naman ngayon sa inyong live video na nakaharap na ngayon si dating Senator Bong Revilla sa mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division. Hindi pa tayo pinapayagang makapasok sa loob ng korte pero ang nakikita natin mula dito sa labas ay kinakausap ng mga mahistrado ang isa sa mga kinatawan ng BJMP. So sa ngayon, ay itatanong pa rin natin mamaya dahil ang hinaabangan na lang naman natin ngayon ay ang commitment order. Ayan, kasasabi lamang ni Attorney Dennis Pulma, hindi pa daw to, ano to, Attorney? May motion po ba? May motion for commitment? Sa custody. Opo. Pero we're expecting, Attorney, a commitment order. We don't know yet. We don't know yet. Still ongoing. Okay. Pero hindi to yung talagang formal na proceeding. Hindi pa to We proceeding. just wanted to hear from the mga custodian the circumstances regarding yung pagdala, particularly kay magandang sabihin talaga. Okay, lalayo lang tayo, Rafi. Dahil inaabangan pa rin natin kung ano nga yung dinidinig sa loob. So ang sinasabi kanina ng Clerk of Court ng 3rd Division, hindi pa siya proceeding, kinakausap lang yung taga-BJMP kung paano yung proseso ng pagdala dito kay Senator Bong Revilla, pero lilinawin natin yan. Katulad ng nabanggit ko kanina, ay si Senator Revilla ay nag-return of warrant na. Ibig sabihin nun ay nailipat na yung kustodiya ni Revilla mula sa CIDG papunta sa Sandigan Bayan. So ang hinihintay talaga actually natin ngayon ay yung susunod na aksyon ng mga mahistrado ng 3rd Division. Kasi isa sa mga posible rito ay yung commitment order o kung saan pansamantalang ikukulong si Revilla dahil nga non-bailable offense yung kinakaharap na kasong malversation. So iaano lang natin, kaugnay ito sa diumanay 92 million peso na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. So, kaninang umaga ay hinatid din siya ni DILG Secretary John V. Remulla dito sa Sandigan Bayan. Kanina, sinabi ni Remulla na sarado na yung PNP Custodial Center dahil may itatay yung bagong facility doon. So, bago nga ilipat dito sa korte ng 3rd Division, sineck up ng nurse ng Sandigan Bayan ang vital signs ni Remulla kasi standard operating procedure daw yan kung ililipat na yung kustodiya sa kanila. Nakausap natin saglit kanina yung nurse at ang sinabi naman ay normal naman daw lahat ng vital signs ng senador. So inaabangan pa rin lang naman natin na yung mga abogado kung ano yung sasabihin nila. Pero informally, kanina sinabi na nung isa sa mga abogado na this is an option talaga na magpo-post ng piyansa o magbabayad ng 90,000 bill para dun sa kasong malversation itong si Revilla. So wala pa tayong nakakausap on the record na mga legal counsel ni Revilla, pero kanina ang kasama niya rito ay si Attorney Ramon Esguerra, ang abogado ni Revilla noon sa plunder case. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Eto, may mga can-relate kaya may mag-ama ho dyan sa Santa Rosa, Laguna na may struggle is real experience. Hindi yan traffic, hindi rin yan mahal na gasolina. Pero for sure, relate din dito ang Ayan. ibang humahawak sa manibela. Kung ang iba,
Ayan o. Nagtanungan na. Kung yung iba ay hirap makahanap ng parking spot sa mall, si tatay, hindi naman mahanap kung saan siya nagpark. Ang parking lot, nagmistulang maze para sa mag-ama. Hindi pa natigil si tatay. Nagtanong pa ulit sa lalaki namang tumulong sa kanyang mag-park. Buti na lang, matalas ang memory ni Kuya. Buti na lang. Kaya pagkatapos nilang mag-ikot-ikot, mission accomplished nang makita ang kanilang sasakyan. Ang kulit moment ng mag-ama ay may halos 400,000 views na. Trending! Aba, maraming nakarelate. Isa na ako dyan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nangyari sa'yo?